Sa malakas na ulan habang nakatayo ang isang lalaki sa labas ng isang tahimik na bahay. Sa itaas na palapag sa loob, nakatutok si Nanako sa kanyang video game at walang napapansin sa kanyang paligid. Bihira siyang makipag-usap sa kanyang pamilya at gumagamit lamang siya ng walkie-talkie para magsalita mula sa isang silid. Pagkaalis ni Yukino, sinuot ni Nanako ang kanyang headphone at nakinig sa walkie-talkie. Sa ibaba, nag-uusap ang pamilya, hindi alam na may estrangherong pumasok sa bintana ng banyo. Pumunta si Yukino sa banyo at binuksan ang pinto. Napahinto siya, nagulat nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim sa loob. Makalipas ang ilang segundo, siya ay natitisid na may dugo sa kanyang leeg at bumagsak na patay sa harap ng pamilya. Nagmamadaling tumulong ang ama, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ay inaatake siya ng killer. Sinubukan ng ama na lumaban, na may hawak na kutsilyong nakatusok sa kanyang katawan, ngunit ang killer ay nakakuha ng isa pang kutsilyo. Sunod, pinuntirya ng killer ang ina ni Nanako. Sa itaas, narinig ni Nanako ang mga hiyawan sa pamamagitan ng walkie-talkie. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang kama, nanlamig sa takot. Pagkatapos ay pumasok ang killer sa kanyang silid. Kinuha niya ang larawan ni Nanako at Yukino, umupo sa kama, at sinimulang saktan ito. Si Nanako halos umiyak, pero nanatiling tahimik. Kinabukasan sa Seagull Old Bookstore, ang may-ari, si Kamo, ay nakikinig sa isang balita tungkol sa triple murder mula noong nakaraang gabi. Malaya pa ang killer, ang kanyang katrabaho na si Tora, ay galit na pumasok at nagtanong tungkol sa ilang mga papel sa kanyang mesa. Sinabi ni Kamo na itinapon niya ang mga ito. Masama ang loob ni Tora dahil rice exchange voucher iyon. Si Tora ay umalis na bigo habang si Kamo ay nagpapahinga na may hawak na comics at inaalagaan ang isang pusa. Pero hindi normal ang bookstore na ito. Sa likod ng mga stand, sina Kamo at Tora ay kumukuha ng trabaho sa mas mataas na bayad para sa paghihiganti. Kung may magbabayad, aalisin nila ng tuluyan ang kaaway ng kanilang kliyent. Nang hapong iyon, pumasok ang isang babae sa isang tindahan at nag-alok na magbayad ng triple para sa isang libro, na nakatawag ng pansin kay Kamo. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang anak na si Cory, na nagtrabaho sa isang cafe at livestream online. Nakilala ni Cory ang isang lalaking nagngangalang Nagakubo Kazi, na nag-claim na siya ay isang producer ng musika at nangakong tutulungan siya sa kanyang debut bilang isang mang-aawit. Ang matalik na kaibigan ni Cory, si Mieri, ay hindi nagtiwala dito at binalaan siya na mag-ingat. Nag-aalala rin ang ina ni Cory tungkol sa mga estranghero na nakilala ni Cory online, ngunit hindi siya pinansin ni Cory, na nangangarap ng pagiging sikat. Nang maglaon, nagpakalat si Nagakubo ng mga kasinungalingan tungkol kay Mieri, na naging dahilan upang tumigil si Cory sa pagtitiwala sa kanya. Isang gabi, sinundan ni Nagakubo si Cory, at pagkatapos ay inatake siya sa bahay, na pinilit itong gawin ang gusto nito sa pamamagitan ng paggamit ng naka-record na video. Kalunos-lunos, sa sobrang kahihiyan, binawian ng buhay si Cory. Lalong naduraj ang puso ng ina nang malaman niyang si Nagakubo ay anak ng isang makapangyarihang pulis, kaya hindi nakamit ang hustisya. Isang lihim na tip ang nagdala sa kanya kay Kamo at Tora, umaasang magbabayad si Nagakubo sa ginawa nito. Maya-maya, nakitang tumatawa si Nagakubo sa isang restaurant. Ipinagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan kung paano niya nahanap ang address ni Cory sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga post sa social media. Pinagtatawanan pa niya ang pagkamatay nito at sinabing kinunan niya ng larawan ang mga huling sandali nito. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nakita ni Nagakubo na tahimik na nakikinig sina Kamo at Tora. Sa labas, naglalakad si Nagakubo sa kalye. Biglang may van na mabilis na umandar at nabangga siya. Lumabas si Kamo at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Kinaladkad ang kanyang nasaktang katawan sa isang lumang bakanteng bodega. Nagising si Nagakubo na nakatali sa isang drum at nakahubad. Sinubukan ni Nagakubo na gamitin ang pangalan ng kanyang ama para humingi ng tulong, ngunit walang pakialam sina Kamo at Tora. Pagkatapos ay pumasok ang ina ni Cory. Lumakad siya patungo kay Nagakubo na may luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang maghiganti pero hindi niya magawa. Wala nang ibang babae ang masasaktan ni Nagakubo. Pagkaalis niya, tinapos ni Kamo ang trabaho. Ang mainit na metal rod ay inilagay sa bibig ni Nagakubo at agad siyang pinatay. Kinaumagahan, nakita ng ilang bata sa paaralan ang kanyang nasunog na katawan sa isang madamong bukid. Samantala, kalmado si Kamo, nagbabasa sa bookstore. Pagkatapos, pumasok si Shiro, isang pulis, at ang tiyuhin ni Kamo. Alam niya ang nangyari, siya kasi ang nagsabi sa nanay ni Cory na pumunta sa Seagull Old Bookstore. Hindi nagtagal, pumasok si Nanako sa bookstore. Gusto niyang hanapin at patayin ni Kamo at Tora ang taong pumatay sa kanyang pamilya. Nagpakita si Shiro ng maliit na device at nagpaliwanag.
Ibinigay ni Nanako ang kanyang pahayag sa pulisya, ngunit ang kaso ay walang pag-unlad. Nawalan siya ng tiwala sa mga pulis. Nagtago siya ng isang maliit na mikropono sa loob ng isang badge at ibinigay ito kay Shiro bilang good luck charm. Tinanggap ito ni Shiro nang hindi nagtatanong. Nang maglaon, narinig ni Nanako ang isang tawag sa telepono mula sa ina ni Cory na nagpapasalamat kay Shiro. Ginamit niya ang recording para i-blackmail siya. Sinabi niya kay Shiro na dalhin siya sa mga agent na naghihiganti. Nakatayo ngayon kasama si Nakamo at Tora, nagpapakita si Nanako ng isang news clip tungkol sa kaso ng kanyang pamilya. Handa siyang magbayad para sa tulong, ngunit sinabi ni Tora na hindi. Hindi sila nagtatrabaho tulad ng mga detective. Kung walang malinaw na target, hindi sila kumukuha ng trabaho. Sinabi ni Nanako na sira ang sistema ng hustisya. Kahit na mahuli nila ang isang mamamatay tao, ang batas at mga paglilitis ay maaaring hayaan ang pumatay na mabuhay ng malaya sa loob ng maraming taon. Malakas ang pakiramdam ni Nanako, ngunit sinabi pa rin ni Kamo na hindi. Pagkatapos ay pumasok ang isang matandang mag-asawa sa tindahan. Ang matanda ay may hawak na kopya ng kabilang panig ng mabuti at masama. Ibig sabihin gusto nila ng paghihiganti. Nakakalungkot ang kwento nila. Ang kanilang anak na babae ay muling nagpakasal sa isang lalaking nagngangalang Shuhei. Nagtrabaho siya sa isang opisina sa isang dayuhang kumpanya at mukhang perpekto. Nagustuhan din sila ng kanilang apo, ngunit sa bahay, si Shuhei ay hindi isang mabuting ama. May itinatago siyang maitim at marahas na ugali. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatanggap ng tawag ang matandang mag-asawa mula sa pulisya. Patay na ang apo nila. Ang opisyal na dahilan ay malnutrisyon at impeksyon. Ngunit nang makita nila ang kanyang bagbog na katawan, alam nilang matagal na siyang sinasaktan ni Shuhei. Pagkatapos ng bawat pambubugbog, pinalagyan ni Shuhei ng yelo ang dalaga sa kanyang mga sugat upang maitago ang mga pasa. Naniwala ang kanyang ina kay Shuhei at naisip nito na mapapahinto nito ang pang-aabuso. Ang batang babae, na sinusubukang protektahan ang kanyang ina, ay sinunod ang bawat malupit na utos, kahit na ibinabad ang kanyang mga paa sa napakalamig na tubig. Sa oras na siya ay namatay, ang kanyang mga paa ay itim at bulok. Si Shuhei ay isang peking tao, ang kanyang trabaho at edukasyon ay kasinungalingan. Nagalit dito si Tora, hindi niya maintindihan kung paano ito pinayagan ng ina. Si Tora ay pinalaki ng isang solong ina at mayroon pa ring magandang buhay. Ngunit si Shuhei ay nakakulong lamang ng 7 taon. Malaya na siya sa susunod na linggo at nagpaplano pa siyang mag-publish ng libro. Ang masama pa, 6 months na lang mabubuhay ang lolo. Kaya, nakiusap ang mag-asawa kina Kamo at Tora na kunin ang kanilang kaso at maghayganti para sa kanilang apo. Pagkaalis ng mag-asawa, bumalik si Nanako. Nagtago pala siya ng listening device sa likod ng larawan ng asawa at anak ni Kamo. Ngayon ay binibigyan niya sila ng pagpipilian. Hayaan siyang sumali sa revenge team o ibibigay niya ang recording sa pulis. Nang walang ibang pagpipilian, tinanggap siya ni Nakamo at Tora. Ilang taon na ang nakalilipas, mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ina pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Palagi niyang sinasabi sa kanya na sundin ang batas. Ngunit kumikita si Tora sa pakikipaglaban sa underground. Marami siyang nasugatan at mga naospital. Sa isang masamang laban, dinaya at sinaktan ng kanyang kalaban ang mata ni Tora. Galit at malungkot na isinugod sa hospital ang kanyang ina. Hindi raw siya tutulong kundi palihim na ibigay ang lahat ng kanyang naipon para mabayaran ang mga bayarin. Sa pag-uwi, siya ay ninakawan. Itinulak siya ng magnanakaw sa isang bakod at agad itong namatay. Ang magnanakaw ay nakakuha lamang ng 9 na taon dahil sinabi ng hukom na hindi ito sinasadya. Sinira nito ang pananampalataya ni Tora sa hustisya. Mula sa araw na iyon, sumali siya sa grupo ng lihim na paghihiganti ni Kamo. Sa araw na malaya si Shuhei, nagsagawa siya ng book launch tungkol sa pagmamahal ng isang ama. Dumating ang mga reporter sa napakaraming bilang at na-livestream pa ni Shuhei ang kaganapan. Ang livestream ay mabilis na nagdulot ng maraming galit na pag-uusap sa social media. Isang manga artist na nagngangalang Sonoda ang nasa karamihang nanonood. Nang yumuko si Shuhei na may pagmamalaki ng ngiti, iginuhit ni Sonoda ang sandaling iyon sa kanyang sketchbook. Nagbigay ng talumpati si Shuhei na puno ng pekeng salita. Sinabi niya na ang kanyang masamang pag-uugali ay nagmula sa mahigpit na pagkabata. Sinabi niya na binago siya ng bilangguan at ang aklat ay upang ihinto ang pang-aabuso sa bata sa lahat ng dako. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa kanya. Isang reporter ang nagtanong tungkol sa kanyang maliwanag na asol na kurbata at bulaklak, na iniisip kung ito ay isang magandang pagpipilian. Mahinahong sabi ni Shuhei na blue ang paboritong kulay ni Ren. Ang sagot na iyon ay lalong ikinainis ni Sonoda. Pagkatapos ng event, nagdiwang si Shuhei kasama ang isang publishing team. Ang publisher ay walang pakialam sa mga tao na nagagalit. Anumang atensyon ay magandang atensyon.
Si Shuhei ay nagpaplano na ng pangalawang libro. Tapos dumating si Nanako. Nakausap niya si Shuhei sa labas na nagsasabing isa rin siyang manunulat na nakaligtas sa pang-aabuso sa bata. Sinabi niya na ang kanyang mga salita ay nakaantig sa kanya at humingi ng isang mabilis na pakikipanayam. Pumayag si Shuhei at sinundan siya sa parking lot kung saan naghihintay si Tora at Kamo. Mabilis nila siyang hinuli, ipinasok sa isang kotse, at iginapos. Nang magising siya, nakatali siya sa isang upuan sa isang bakanteng pabrika. Umupo si Kamo sa malapit na nagbabasa ng libro ni Shuhei. Ikinwento nito kung paano gumamit ng bamboo stick si Shuhei para saktan si Ren. Ngunit may mas mabigat si Kamo, isang matibay na pamalo ng bakal. Natakot si Shuhei at sinabing ang libro ay gawa-gawa lamang. Nilabag daw ni Kamo ang batas. Walang sinabi si Kamo. Itinaas lang niya ang pamalo at pinalo ng malakas ang ulo ni Shuhei. Ang eksena ay nagpapakita ng flashback sa 4 na taon na ang nakalilipas bago naging agent ng paghihiganti si Kamo. Noon, siya ay isang normal na manggagawa sa opisina na may tahimik na buhay, isang mapagmahal na asawa, at may isang matamis na anak na babae. Ngunit nagbago ang lahat sa isang kakilakilabot na araw. Habang nasa trabaho si Kamo, nasa bahay ang kanyang asawa at anak. Sinundan sila ng isang estranghero sa kanilang pintuan, nagkunwaring may nalaglag siya. Nag-iingat ang asawa ni Kamo. Hindi niya kaagad binuksan ang pinto at nakita niyang may iniwan ang lalaki malapit sa entrance. Nang umalis ang isang lalaki, binuksan niya ang pinto, ngunit ito ay isang bitag. Pinilit na pumasok ang lalaki sa loob, nasaktan siya ng husto, at nilock ang pinto. Ang anak ni Kamo ay umiyak, ngunit hindi napigilan. Ang ina ay lumaban ng husto upang protektahan ang kanyang anak, ngunit hindi ito sapat. Nang gabing iyon, umuwi si Kamo at may mga pulis sa paligid ng kanyang gusali. Wala na ang kanyang asawa at anak na babae. Namatay ang ina habang hawak ang kanyang anak, sinusubukang protektahan siya hanggang sa huli. Nakita ni Kamo ang walang buhay nilang mga katawan. Nanginginig siya sa sakit at hindi makaiyak. Mula noong araw na iyon, kinasusuklaman ni Kamo ang sinumang nananakit sa mga bata. Ngayon ay kaharap si Shuhei, handa siyang kumilos. Sinabi niya kay Shuhei na tapos na ang warm-up at magsisimula na ang isang tunay na parusa. Sinenyasan ni Tora si Nanako na umatras. Naglabas si Kamo ng isang bote ng likidong nitrogen. Dahil pinababad ni Shuhei kay Ren ang kanyang nasaktang mga paa sa tubig ng yelo, gagawin din ito ni Kamo, ngunit mas malala pa. Babawiin niya ang mga binti ni Shuhei at ilalagay sa nitrogen. Si Shuhei ay nataranta, sumisigaw, at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hindi gumagalaw si Kamo, ngunit pinilit niya ang mga paa ni Shuhei sa tangke at paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin kay Ren. Si Nanako na nakasaksi ay natigilan. Hindi pa siya nakakita ng totoong pagpapahirap. Habang pauwi, tahimik si Nanako. Naisip ni Kamo at Tora na natakot siya sa kanyang nakita at baka hindi nasasama. Ngunit kinaumagahan, masaya siya at nakapagpahinga ng maayos. Nagising na lamang siya nang magsimulang magtalo si Kamo at Tora. Natigil ang kanilang pag-aaway nang dumating ang matandang mag-asawa na gustong parusahan si Shuhei upang pasalamatan si Kamo at Tora. Bago umalis, binigyan siya ni Tora ng isang card at sinabihan silang tumawag kung kailangan nila ng tulong o may kakilala silang nangangailangan. Pagkaalis ng mag-asawa, tinanong ni Nanako si Kamo kung nakaganti na ba siya sa lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Hindi sumagot si Kamo. Mabilis na iniba ni Tora ang usapan at sinabing kukuha siya ng higit pang mangga. Nag-alok din siya na ihatid si Nanako sa bahay, ngunit sinabi ni Nanako na hindi na. Hindi siya natakot at gusto niyang manatili. Malaya pa rin ang taong pumatay sa kanyang pamilya. Kung uuwi siyang mag-isa, maaaring nasa panganib siya. Sa Super Publishing, narinig ng manga artist na si Sonoda na patay na si Shuhei. Maraming pasa at frostbite ang kanyang katawan. Sinabi ng pulisya na ito ay torture, ngunit wala silang mga sospek at walang mga pahiwatig. Samantala, sa labas ng istasyon ng pulisya, isang matandang lalaki ang humingi ng tulong sa isang opisyal. Sabi niya, may sumangkop sa kanyang bahay. Sumama sa kanya ang opisyal sa bahay. Pagdating nila doon, binuksan ng manugang ng matanda na si Setsuko ang pinto. Sinabi ng matandang lalaki na lumipat ang isang babae na nagngangalang Kakinuma nang walang pahintulot. Naging defensive si Setsuko at pinagalitan ang matandang lalaki sa pagtawag ng pulis. Pagkatapos ay lumabas si Kakinuma kasama ang anak ng matanda. Inalalayan ng anak si Kakinuma at ay pansamantala lang siyang mananatili. Sinabi niya na ang kanyang ama ay wala sa pag-iisip, ngunit ang opisyal ay nakakita ng mga pasa sa braso ni Setsuko. Mabilis na sinabi ni Kakinuma na ang mga pasa ay nagmula sa rebeldeng anak ni Setsuko, si Mai. Sabi niya ay sinusubukan lang niyang makatulong sa pamilya. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang kwento at sinabing nalilito ang matanda. Umalis ang mga pulis,
ngunit sa loob ng bahay, dalawang kakaibang lalaki ang nananatiling nakatago at nakikipagtulungan kay Kakinoma. Pagkaalis ng mga pulis, humingi ng paumanhin si Setsuko at ang pamilya kay Kakinoma. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawang lalaki ang matanda at dinala siya. Sa labas, nagsimulang maghukay ng butas sa bakuran ang kalbong katulong ni Kakinuma. Sinabi niya na si Setsuko ay sinapian ng isang raccoon spirit na may mga kuko sa kanyang kaluluwa. Para alisin ito, humihingi siya ng malaking donasyon. Ang kanyang peking pari na katulong ay nagbulong ng numero sa asawa ni Setsuko. Laking gulat niya na aabutin ng 2 buwan para makakuha ng ganoong kalaking pera. Ngunit sinabi ng kalbo na ang pera ay sagrado at kailangan para sa ritual na alindog. Pagkalipas ng ilang araw, 2 batang babae ang dumating sa bookstore ng Sigil Valley. Ang isa ay si Mai at ang isa ay si Rareka, isang blonde na babae na madalas bumisita sa shop. Tinanong ni Tora kung may sakit si Mai. Tumigil saglit si Mai, saka nagsabi ng mga kakaibang nangyayari sa bahay. Ngunit kamakailan lamang, nadama niya na may kakaiba na dumating sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay lumitaw sa pintuan ang kalbong katulong ni Kakinuma na si Marada. Nang makita siya ni Mai, nagbago ang mukha niya. Hindi siya umimik at tahimik na umalis nang sabihin nito sa kanya. Alam ni Tora na may mali. Hindi lang bisita si Marada dahil ipinakita iyon sa reaksyon ni Mai. Nang umagang iyon, nadatnan ni Rareka ang pag-iyak ni Mai mag-isa sa bubong ng paaralan. Pagkatapos magtanong ng higit pa, sinabi ni Mai na ang isang espiritual na grupo na sinabihan ang kanyang pamilya na isinumpa sila ng isang fox spirit. Para matigil ang sumpa, gumagawa sila ng mga ritual sa paglilinis para sa kaluluwa ng kanyang lolo. Hindi naniwala si Rareka at humingi ng tulong kay Tora. Pero hindi alam ni Tora ang gagawin. Sa itaas, naglalaro si Nanako ngunit nakikinig. Bigla siyang bumaba at sinabing baka na brainwash lang siya ng kalto. Nabasa ni Nanako ang tungkol sa mga kalto. Madalas nilang sinasabi na ang mga tao ay sinapian ng mga espiritu ng fox, pagkatapos ay gumagamit ng mga peking ritual upang makakuha ng pera mula sa mga pamilya. Ibinubukod nila ang mga biktima, sinabihan silang huminto sa pag-aaral o trabaho, at pinapasunod sila sa mga kakaibang tuntunin hanggang sa kontrolin sila ng kalto. Si Nanako sinabi na ang kaso ni Mai ay eksaktong tumugma dito. Sakto namang pumasok si Kamo sa shop. Nag-hello si Tora, pero hindi siya pinansin ni Kamo. Alam ni Tora kung bakit. Dahil si Kamo ay kumukuha lamang ng malinaw na paghihiganti na trabaho. Ang isang tulad ni Mai, na kontrolado ng isang kalto, ay hindi kailanman hihingi ng paghihiganti. Kaya hindi tutulong si Kamo. Kaya nagpasya si Tora na asikasuhin ang kasong ito ng mag-isa. Bumalik sa bahay ni Mai, lumalala ang mga pangyayari. Pagpasok ni Mai, nakita niya ang kanyang ina na nakakulong sa isang hola na may mga sariwang pasa sa mukha. Siya ay malinaw na binugbog. Ang kanyang ama na si Gojo ay nakaluhod sa harap ni Kakinoma. Sinubukan sabihin ni Mai na wala siyang sinabi kahit kanino, ngunit pinilit siya ni Marada, sinabing hindi nagsisinungaling ang isang mabuting bata. Sa pakiramdam na nakulong, lumuhad si Mai at nagtapat. May nakausap daw siya, pero sinabi niya na maswerte lang daw ang kanilang pamilya. Nangako siya na hindi na siya magsasalita pa. Tumayo si Kakinoma at tinanong ang iba kung paano parusahan si Mai. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng nakababatang kapatid ni Mai na dapat siyang magkaroon ng exorcism. Samantala, isang lalaking nagngangalang Jin ang pumunta sa isa pang grupo ng paghihiganti na tinatawag na Breakfast Club. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay sinaktan at pinatay. Ang pumatay ay isang menor de edad at nakakuha ng isang magaan na sentensya. Ngayon ay malaya na siya at nabubuhay ng may suporta sa gobyerno. Hindi matanggap ni Jin ito. Hindi nagtagal ay dinala ang killer na nakagapos at minarkahan ang buong katawan. Nasaksak niya ang anak ni Jin ng 27 beses na umiwas sa mahahalagang bahagi ng katawan para mabagal itong mamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Ang Breakfast Club ay gumawa ng detalyadong mapa ng mga sugat bilang gabay sa paghihiganti. Kumuha ng kutsilyo si Jin at sinundan ang mga marka, hakbang-hakbang na nagbibigay sa nakamamatay na sakit. Matapos itong gawin, nadama ni Jin ang kapayapaan at makakapagpahinga na ang kanyang anak. Pagbalik sa bahay ni Mai, dumating si Rareka ayon sa plano, nagkunwaring bibisitahin ang kanyang kaklase. Habang sinasagot ni Marada ang pinto, palihim niyang inilagay ang isa sa mga listening device ni Nanako sa sala. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa sasakyan ni Tora. Nagsimulang gumana ang device at nagsimulang marinig ng team ang lahat sa loob. Sa loob ng bahay, ginagawa ni Kakinoma ang exorcism. Ang ina ni Mai at ang nakababatang kapatid na lalaki ni Mai ay naglagay ng mga electric shock device sa kanyang katawan. Ang kanyang pamilya ay patuloy na sumisigaw ng mga kakaibang salita. Sa labas, si Nanako at ang pangkat ay nakinig ng mabuti. Narinig nila ang pag-awit,
ngunit walang hiyawan, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Naghintay si Tora, na kadalasang mabilis kumilos. Alam niyang maaaring magdulot ng mga problema ang pagmamadali ng walang pruweba at masangkot si Kamo sa gulo. Kinagabihan sa hapunan, sinabi ni Nanako kay Kamo na ang buong pamilya ni Mai ay kontrolado ng isang kulto. Idinagdag ni Tora na kinuha ni Marada si Mai mula sa bookstore. Malinaw na kainahinala ito, ngunit ayaw tumulong ni Kamo. Sinabi niya na hindi nila ito problema. Hindi humingi ng tulong si Mai, at para sa kanya, walang trabahong gagawin. Kinabukasan, hindi pa rin pumapasok si Mai sa paaralan. Labis na nag-aalala si Raraka plano niyang pumasok sa bahay ni Mai, ngunit pinigilan siya ni Nanako sa tamang oras. Sinabi ni Raraka na inalis daw sa music club si Mai sa malaking kompetisyon. Ito ay isang napakahalagang kaganapan para sa mga mag-aaral at ang kanilang huling pagtatanghal sa high school. Gamit ang nakatagong mikropono sa bahay ni Mai, narinig ni Nanako ang isang mahalagang bagay. Ipinagyayabang ni Kakinuma ang tungkol sa panlilinlang sa ama ni Mai sa pagpaplano ng sarili niyang pagpatay. Sinabi niya sa lahat na umalis hanggang pagkatapos ng 10 p.m. Kaya walang makakapidyo sa kanila. Sinubukan ni Nanako na tawagan si Tora, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nagmamadali siyang pumunta sa bookstore, ngunit wala siya roon. Nang walang ibang pagpipilian, humingi siya ng tulong kay Kamo. Noong una, sinabi ni Kamo na hindi. Ngunit pagkatapos ay dumating ang matandang pusa ng kanyang anak at marahang hinawakan si Nanako, halos humingi ng tulong kay Kamo. Si Kamo ay sumang-ayon, nang akmang aalis na si Mai, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid, si Kamo ay lumapit sa pintuan. Mahinahon niyang sinabi kay Mai na may naghihintay na tumulong sa kanya sa paghahanda para sa kanyang graduation show. Nagningning ang mga mata ni Mai. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, sumabad si Kakanuma at ang pari. Biglang inatake ni Marada si Kamo. 3 beses siyang sinaktan ng malakas. Nawalan ng malay si Kamo. Sinubukan ulit ni Nanako na tawagan si Tora, ngunit walang swerte. Nagjo-jogging siya sa park, walang alam sa nangyari. Ikinulong si Kamo sa isang kulungang metal. Tumingin si Marada sa kanyang Amerikana at nakakita ng maraming kasangkapan sa pagpapahirap. Nagsimula silang isipin na si Kamo ay bahagi ng isang kriminal na grupo. Tinanong ni Kakinuma si Mai ng mga sagot, ngunit sinabi niyang hindi niya kilala si Kamo, ngunit hindi sigurado ang kanyang nakababatang kapatid. Napag-usapan daw ni Kamo ang music contest ni Mai. Paano pa niya malalaman ito? Bago pa man makapagsalita ay pinigilan na sila ni Kakinuma. Nagsimula siyang magsalita at itinuro si Kamo, na sinasabing siya ay sinapian ng demonyo. Ang ritual ay kailangang simulan upang alisin ang demonyo. Pagkatapos ay lumapit ang ama ni Mai. Nakikiusap sa kanya na tapusin ang exorcism. Na-brainwash siya sa paniniwalang siya ay isinumpa ng isang serpent spirit at ang ritual lamang ni Kakinuma ang makapagliligtas sa pamilya. Nang gabing iyon, natapos ni Tora ang kanyang pag-eehersisyo at tiningnan ang kanyang telepono. Marami siyang nakitang missed call mula kay Nanako at alam niya kaagad na may mali. Bumalik sa bahay, hindi ganap na kontrolado ng kulto si Mai. Tahimik siyang pumasok para makita si Kamo. Sa kanyang pagtataka, binuksan niya ang kanyang mga mata at mahinahong hiniling sa kanya na pakawalan siya. Nag-alinlangan siya, sinabing hindi, at umalis. Sa hallway, nakasalubong niya si Kakinuma. Tumingin si Kakinuma sa silid, ngunit nagkunwaring tulog si Kamo. Sinabi ni Kakinuma kay Mai na siya ang pinakasumpa ng masamang espiritu at kailangan niyang tumulong na tapusin ang ritual. Nang makaalis sila, kumalas si Kamo sa kanyang mga lubid at naghanda sa pakikipaglaban. Sa labas, si Marada at ang pari ay naghuhukay ng libingan para sa ama ni Mai. Nakalibing na ang kanyang lolo. Sa loob, pinilit ni Kakinuma si Mai na tulungang bitayin ang kanyang ama. Ngunit nang malapit na siya, dumating si Kamo at hinawakan ang kanyang espesyal na panghuhusga. Isang malakas na hampas ang nagpatambak kay Kakinuma. Nagmamadaling bumalik si Marada at ang pari. Nagsimula ang matinding labanan. Mahusay na lumaban si Kamo. Sinubukan ng pari na patumbahin si Kamo hanggang sa dumating si Tora. Hinampos niya ng mug ang pari at si Nico. Mabilis na natalo ni Tora si Marada. Nang bumagsak ang mga kaaway, nag-play si Nanako ng isang lihim na recording mula sa naunang usapan ni Kakinuma. Naniniwala pa rin pala si Setsuko kay Kakinuma. Sinabi niya na si Kakinuma ay isang mensahero ng Diyos ng Dragon at alam niya ang mga kasalanan ng kanilang pamilya. Hindi sumang-ayon si Nanako, sinabi niya na ang lihim na kaalaman ay madaling mahanap online. Ang mga scammer tulad ni Kakinuma ay nakakahanap ng personal na impormasyon at nagpapanggap na mga propeta para linlanggan ang mga tao. Isa itong espiritual na panloloko. Sinira nito ang pagkilos ni Kakinuma. Galit, inamin niyang pera lang nila ang gusto niya.
Ang lahat ng sinabi niya tungkol sa mga espiritu at pagpapala ay kasinungalingan. Tinanong ni Mai kung nasaan ang kanyang lolo, ngunit nanatiling tahimik si Kakinuma. Napagtanto nilang pinatay siya ni Kakinuma. Nawalan ng pasensya si Kamo. Sinisi ni Kakinuma ang pamilya sa pagkamatay ng lolo. Nagpa siya si Kamo na gumawa ng isang halimbawa. Itinali niya sina Kakinuma, Marada, at ang pari. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang malayong construction site. Doon, itinulak niya ang mga pamalo ng metal sa kanilang mga katawan. Nagsinungaling pa rin si Kakinuma, na nagsasabing ililigtas sila ng Diyos ng Dragon. Ngunit lumingon sa kanya ang pari at si Marada. Humihingi ng awa kay Kamo. Huli na ang lahat, hindi ipinagkait ni Kamo ang mga salita nila. Pagkatapos ay dumating ang isang bagyo. Tinamaan sila ng kidlat. Sa isang iglap, nawala sila, nasunog ng apoy. Samantala, si Shinoda, ang taong pumatay sa pamilya ni Nanako, ay handang muling pumatay. Siya ay pumapatay mula noong high school. Nagsimula ito sa tag-ulan. Siya ay gumuhit ng isang insekto sa isang hintuan ng bus nang ang isang batang babae sa malapit ay nagsasalita ng malakas sa telepono at iniistorbo siya. Nang matapos niya ang kanyang pagguhit, tahimik niya itong sinakal hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay iginuhit niya ang kanyang patay na katawan na parang isa lamang itong piraso ng sining. Sa kasalukuyan, isang lumang gusaling psycho, ang pinuno ng sangay ng breakfast club sa Tokyo, ay nakilala ang isang bagong kliyente. Ang lalaki ay sobra sa taba, bulag, at hindi makapagsalita. Gumamit siya ng device para magsalita. Sinabi niya 3 taon na ang nakalipas na siya ay isang guro sa mataas na paaralan sa Tokyo. Isang araw siya ay inatake at nasaktan ng labis at siya ay naging may kapansanan habang buhay. 3 din sa kanyang mga estudyante ang nasaktan. Ngayon gusto niyang maghayganti at handa siyang magbayad ng malaki. Habang inilarawan niya ang mga umaatake, naging malinaw kung sino sila. Ang isa ay nang nagsalita siya na may Osaka accent at may mahabang itim na buhok. At ang isa naman ay nakasuot ng salaming pang-araw at tinawag na Kamo si Tora. Kinabukasan, nakakita si Nanako ng balita tungkol sa 4 na tao ang natagpuang napatay sa isang mayamang lugar sa Tokyo. Naniniwala siyang ang pumatay ay ang lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Nakiusap siya kay Kamo na tulungan siyang pigilan. Kung hindi sila kumilos ng mabilis, mas maraming tao ang mamamatay. Si Nanako ay gumawa ng isang mapanganib na plano. Gagawa siya ng peking social media account, magpapanggap na kaibigan niya, at magpo-post ng mga larawan para akitin ang pumatay. Hiniling niya kay Tora na kunin ang mga larawan mula sa Friends View. Nagsinungaling si Nanako at sinabing nakilala niya ang mukha ng mamamatay tao nang patayin ang kanyang pamilya, umaasang hahabulin siyang muli. Hindi sigurado sina Kamo at Tora. Kinabukasan, isang kulot ang buhok na assassin mula sa Breakfast Club ang pumasok sa Seagull Bookstore. Isang live camera ang nagpapadala ng video kay Psycho. Nakita niya kaagad si Tora na may mahabang itim na buhok, Osaka accent. Walang pagkakamali, pero wala si Kamo. Tahimik na umalis ang lalaki sa tindahan dahil nagsimula na ang lahat. Sa ibang lugar, gumana ang plano ni Nanako. Mabilis na kumalat ang kanyang peking post sa social media, at mabilis itong nahanap ni Shinoda. Nakita niya ang mukha nito at ang malungkot na caption, at nadagdagan ang galit niya. Gamit ang isang sign ng tindahan sa larawan, natagpuan niya ang kanyang apartment. Ang hindi niya alam ay nasa loob na pala sina Tora at Kamo na naghihintay. Sa kabilang kalye, pinagmamasdan ni Nanako ang bawat sasakyan. Lumipas ang mga oras, ngunit walang nangyari. Pagkatapos, pagdating ng gabi, tumunog ang doorbell. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Nanako na may isang lalaking nakadamit ng delivery driver sa pintuan. Hindi nagtagal ay sinubukang pumasok gamit ang isang kutsilyo nang walang sumagot. Ngunit nang bumukas ang pinto, laking gulat niya nang malaman na naroon sina Tora at Kamo. Hinarap siya ni Tora, sa pag-aakalang tapos na ang laban, ngunit sinabihan siya ni Kamo na manatiling alerto. Nag-spray ng pepper spray si Shinoda at tumakbo sa bintana. Sumakay siya ng van sa labas. Hinabol siya ni Tora, ngunit huli na. Umalis na ang van at ngayon ay wala na si Shinoda. Sa kanyang paglabas, nadaanan ni Shinoda si Nanako, na tumatakbo patungo sa gusali. Nagkita muli ang team sa bookstore, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang mapanganib na laban. Kinaumagahan, dumating si Shiro na nag-aalala. Nakita niya ang viral post ni Nanako at gusto niyang suriin ito. Sa kabutihang palad, ligtas siya. Pagkaalis ni Shiro, nag-usap ang team. Nakamaskara ang killer, kaya walang nakakita sa kanyang mukha. Ang tanging palatandaan ay ang kanyang kulot na pulang buhok. Ngunit iba ang napansin ni Kamo, isang makapal na kalyo sa ika-4 na daliri ng kanyang kanang kamay. Nahulaan niya na ang lalaki ay isang manunulat o isang taong madalas gumamit ng kanyang kamay. Nang gabing iyon, lumabas ang tatlo para bumili ng mga sangkap ng hotpot.
Sa apartment, gumawa sila ng 3 flavor na nilaga at sinubukang mag-relax. Pero habang kumakain sila, napawi ang ngiti ni Nanako. Bumalik ang mga alaala ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang nararamdaman. Sa kanya napagtanto na nakalimutan nilang bumili ng noodles ng udon, kaya bumili si Kamo. Sa kanyang pagbabalik, siya ay inatake mula sa likuran ng kulot na buhok na mamamatay tao. Lumaban si Kamo, ngunit natalo siya. Pagkatapos ay lumitaw si Saiko mula sa mga anino. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Tora ng isang text mula kay Kamo. Namutla ang mukha niya. Nang hindi nagsasalita, tumayo siya, sinabihan si Nanako na tawagan si Shiro kung hindi bumalik si Kamo sa loob ng 2 oras, at umalis. Tumakbo si Tora sa bodega kung saan naghihintay si Saiko at ang kanyang team. Dito nagtatapos ang Season 1, salamat sa panonood kaibigan.